Okay. Ayan po, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po muli sa anak. Alamin natin ang katotohanan Zoom meeting. And we are so blessed that we have another gift of life na sama-sama po tayong muli na makakapagkinig ng mensahe ng ating Panginoon. Ayan. And also, hello po sa mga nasa Facebook Live. Tayo po ay makikinig na galing po sa ating Brother Benny Pinomeno na ating pong pagsasaluhan ang aral po ng ating Panginoon. Ayan po. Babasahin ko muna po itong verse. Ito po ay galing sa 2 Corinthians 5 verse 7. Sabi po dito, "For we walk by faith, not by sight." Napakaganda pong verse. Ayan po. At ngayon pong araw na ito, ang ating pong, dali lang po Naku, wala pala sa akin yung program. Saglit lang po Ayan. Pasensya na kayo mga kapatid at hindi ko po yata nakita yung programa. Ayan. Ngayon pong araw ng September 23, ang ating pong opening prayer ay pagkakaloob po ni Ma'am Shinene at ang ating pong special number will be given by our sister Ampi Garcia and of course ang ating pong speaker. Walang iba po kundi si Brother Benny Filomeno. At magbibigay po ng ating pong appeal song ay walang iba po kundi si Sister Nisita Katoliko at ang ating pong, tama po ba to? Intercessory prayer ay pagkakaloob po ni Sister Bella Abogade. Ayan po. At babatiin ko muna po kayo. Lahat po nandito sa loob ng Zoom. Ayan, dito po sa aking screen. Nandyan po si Ate Nida Cruz. Hello po. And of course, si Nanay Lucy. Hello, Nanay Lucy. And of course, ang ating pong speaker, walang iba po kundi si Brother Benny Filomeno. Andyan din po si Brother Jong, si Pelmore Enriquez, si Sister Jenny, si Ate M. Scalica, and of course, si Ate Neng. Andyan din po ang ating Ma'am Shi Nene at si Brother Jesse Obrero, and of course, si Sister Ria Incognito at si Ate Annie Barrios. Ayan, ibigay ko na po ang ating pong opening prayer kay Ma'am Shi. Okay, mga kapatid, good evening sa lahat. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Ama, sa oras na ito, lubos po ang aming pasasalamat na muli po niyo kaming pinagkalooban ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong mga salita. Hinihiling ko po Ama na inyo po kaming patnubayan at nawa ang aming mapag-aaralan ngayon ay lalo pang magpatibay sa aming pananampalataya at maging inspirasyon sa bawat isa sa amin habang kami ay patuloy na nakikibaka sa mundong ito. Pagpalain niyo po si Brother Benny ng karunungan mula sa inyong luklukan. Selyuhan niyo po ang kanyang mga labi ng mga katotohanan na nagmumula lamang po sa inyo. Dalangin ko rin po, Ama, na patnubayan niyo rin po ang bawat sambahayan namin, ingatan ang bawat isa sa amin, ilayo sa anumang mga nasa ng kaaway at sa mga pagsubok na aming nararanasan ngayon, naway bigyan niyo po kami ng katatagan upang ang lahat ng aming nararanasan ay aming mapagtagumpayan sa tulong po ninyo. Buksan niyo rin po ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng aming tatalakayin ngayon ay amin pong tanggapin ng may pagpapala galing sa inyo. Marami pong salamat sa lahat ng mga kaloob nyo sa amin, lalong higit sa banal na espiritu na lagi pong gumagabay sa amin sa oras-oras. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan, sa aming mga pagkakasala. Sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong hinihingi at pinasasalamatan, alang-alang lahat sa na anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. Amen. Ayan po, para kay Sister Ampi sa ating pong special song. Wala po si Sister Ampi, video presentation po from Okay. Lamging. Thank you. Wait lang po.
lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, Wala tang sounds? ikaw ang kasama, panatag na. Napakahina. Ikaw lang ang pag-asa ko. Sagad na po yung sounds niya, Ma'am Shi eh. Ito po, Wala ba dyan langging at hilingin mo na lang na mag-live? wala po. Ate Nida na lang, nakagitara po siya. Okay, Sister Nida, ikaw na lang ang sumalo kay Langging at saka kay Sister Ampi. Sister Nida. Sige, ikaw na. Nagtotono ako ng gitara. Salamat. Okay, sige po. Ano ba ang mga kanta? Jesus is coming again. Ano ba yun? Ano ba sinabi yun? Hanapin ko po. Ah, 3-1-5 pala. Jesus na kayo. I come to the garden alone, where the dew on the roses and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. He walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we have as we turn with another Lord. He speaks, the sound of his voice is so sweet, the bird has their singing, and the melody that he gave to me within my heart is ringing, and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own. And the joy we share as we turn none other has ever known. I'd stay in the garden with him, though the night around me be falling, but he bids me go through the voice of war. His voice to me is calling, and he walks with me and he talks with me and he tells me
and the joy we share as we talk with another has ever known. Ayan po, thank you so much, Ate Nida, sa iyo pong awit. At bago ko po ibigay kay Kuya Benny ang pagkakataon, batiin ko muna po yung mga humabol dito. Andyan po si Ate Minda Arienda and of course si Mama Perla Ramos. Ayan po. So ngayong tanghali na to, ay si Sister MK pa po. Ayan. So ngayong tanghali na po ito, ipagkaloob na po natin ang pagkakataon kay Kuya Benny. Salamat tayo sa Panginoon sa isang pagkakataon na ito, na isang muling pagpapala na ating mararanasan sa presensya ng ating Panginoon. Tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At itong mga sandaling ito, siyempre ang Diyos ang siyang mangungusap sa atin. At ito ay magiging baon natin sa araw-araw na ating pamumuhay. Sapagkat ang ganitong mga pagsasama-sama at pag-aaral ng salita ng Diyos ay lubos na kinakailangan talaga ng bawat mananampalataya. Sa mga panahon ngayon mga kapatid, nais nating bigyan ng pansin ang mga araw-araw na balita, araw-araw na mga prediksyon, mga kabalisahan ng tao, ang sakit na stress, anxiety, yung depression ay masyadong laganap sa buong sanlibutan. Pagkatapos ng mga iba't ibang pangyayari, mga pangunahing pangyayaring mga malungkot, assassination, mga banta ng gera, mga banta ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkakagalit-galit ng mga tao. Mga kapatid, alam ba ninyo na ito ay magpapatuloy pa? Pagkatapos ng mga bagay na yon, ano kaya ang susunod? Ang bansang Pilipinas ay kilalang-kilala na sa buong mundo sa isang katawagan na the most corrupt na bansa. Payag ba kayo dyan? Wala tayong magagawa sapagkat yan ang tingin ng mga tao. Sinong bansa naman kaya uli ang susunod para pag-usapan ng buong mundo? Marami pa yan mga kapatid. Now, tignan natin sa puntong ito. Tayo ba bilang mga individual na personal na may relasyon sa ating Panginoon? Papaano natin binibigyan ng paraan upang tayo ay magsilakas sa ating pananampalataya sa panahon ng napakaraming dahilan na maaring ang isang Kristiyano ay manghina? Ginagawa natin ang mga ganitong mga pagpupulong, mga personal Bible study, mga pagpapalakas. Pero ang tanong sa ating paglalakbay, nasaan na tayo? Anong bahagi ng ating gawa o karakter na maaring makapagpalapit palalo sa atin sa Panginoon? Sapagkat walang iba, kundi ang maging layunin natin, ilapit natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Maraming mga katanungan bumabangon. Paano nga ba ito kung napakaraming mga tawag dito, obstacle sa buhay? Alam natin nung mga nakakaraang pag-aaral, pumapasok tayo sa isang crucible. Ano ibig sabihin yan? Sinusubok tayo. At sa panahon ng pagsubok, nararamdaman natin yung sakit, hapdi. Ngunit pagkatapos nun, ay isang ginhawa ng pag-iisip na ikaw ay nakatakas sa pagkakasala. Nakatakas ka sa isang pag-aalipin ng kahinaan. So sa puntong ito mga kapatid, nais kong pasimulan natin ang isang pangungusap mula rito sa banal na kasulatan na siyang magiging sentro ng ating pag-uusap. Tignan natin mga kapatid, sa isang talata sa aklat ng Timoteo, ito ay karaniwan at marahil ay nabasa na ninyo. Sa aklat ng Timoteo, ikalawang Timoteo 3:16,
Pakinggan nyo ito mga kapatid. Kasi ito lamang ang sandigan natin. Sabi rito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman. Saan ito mapapakinabangan? Pakinggan nyo mga kapatid ang unang salita. Sabi rito, napapakinabangan din naman, number 1, sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kasi ninyo mga kapatid, yung talata na yan. Tandaan ninyo, ang sabi rito sa atin, mapapakinabangan ang salita ng Diyos sapagkat ito ay nagtuturo. Pagsansala. Medyo mabigat, malalim yung salitang pagsansala. Ibig sabihin, para ayusin ka sa lahat ng parte ng aspeto ng buhay mo. Sa pagsaway, minsan yung salitang saway, hindi na masyadong laganap ngayon kasi ang hirap magsaway. Ang iba, hindi na makapagsaway kasi unang-una, siya yung dapat sawayin. Kaya marahil hindi nakakapagsaway. Pasilin po din ito. Sabi rito, sa ikatututo na nasa katuwiran. Pasilin po ninyo na nasa katuwiran. So ito yung mga aspeto ng mga katotohanan. Verse 17, pakinggan natin. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Napansin nyo mga kapatid, na ang goal talaga ng Panginoon at tayo sa ating paglapit kay Kristo, tayo ay dapat maging sakdal. Sunod na pangungusap, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Napansin po ninyo yung mga salitang tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Now, actually, this is very basic. Bilang mga Seventh-day Adventist, napaka-basic kung pag-uusapan natin yung tungkol sa mga salita ng Diyos. Sa ating fundamental belief, mga kapatid, ang number 1 na paksa ay ang tungkol sa banal na kasulatan. Lahat tayo alam natin kasi naniniwala nga tayo sa lahat ng sinasabi niyan. Nabautismohan tayo bilang mga Seventh-day Adventist kasi nakatapos tayo ng isang kurso ng pag-aaral at ang isang paksa dyan ay ang tungkol sa banal na kasulatan. Ngayon, magbibigay tayo mga kapatid ng tribute sa banal na kasulatan. Ano-ano ang masasabi ninyo tungkol sa banal na kasulatan? Samantalang ito ay higit pa sa isang relasyon na para kang mayroong isang karelasyon na isang buhay na personalidad sa buhay mo. Naranasan natin mga kapatid sa kasalukuyan tayo ay nabubuhay na masaya sa ating mga karelasyon. Sino man yan, magulang, kapatid, kasintahan, asawa. Pero sa puntong ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kamusta ang relasyon mo sa banal na kasulatan. Parang sinabi ko na rin na kamusta ang relasyon mo sa iyong Diyos na nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Napapansin niyo mga kapatid ay ito yung tinatawag na indirect relationship. Para kang mayroong relasyon sa long distance relationship. Hindi mo siya nakikita pero sa pamamagitan ng technology, nagkakausap kayo. Katulad din ng Diyos na nasa langit, nag-uusap tayo sa pamamagitan ng panalangin at hawak natin ang kanyang Biblia o ang ating Biblia na siyang nagsasalita sa atin ngayon. Now, basically, kagaya na sinabi ko sa inyo, napaka-basic, kaya basically, ang salita ng Diyos ay nagsasalita sa atin. Tanong, hanggang kailan ito nagsasalita sa atin? Kung hindi tayo nagbabasa nito, katulad ng pag-aaral natin ngayon, ito ay pagsasalita ng Panginoon. Pero hindi dyan natatapos kasi kulang ang mga bagay na yan upang tayo ay makatiyak na buong-buo ang ating relationship sa ating Panginoon. Sa makatuwid, mga kapatid, maliwanag sa atin at ito ay napaka-basic, ang ating relasyon sa Panginoon ay mayroong communication. Ang communication ay dalawang way. Isang papunta sa Kanya at ang Panginoon papunta sa atin. Two-way relationship. Two-way
communication. Now, tingnan natin mga kapatid. Kanina pinag-aralan natin at binasa natin sa 2 Timothy 3:16 and 17 na ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng pagkatuto, pagsansala, pagtitimbang-timbang ng katwiran. So kapatid, kapag ang tao wala sa katwiran, simpleng sabihin, hindi ka kasi nagbabasa ng banal na kasulatan. Kapag ang tao ay windang sa kanyang pananampalataya, hindi ka natuto, maliban na merong mga taong sinasabing alam niya pero hindi naman. No, nagmamagaling. Merong mga ganon mga kapatid. Now, bigyan natin ng tribute ang banal na kasulatan. Papaano ito nag-workout sa iyo? At papaano ito hanggang sa panahon ngayon nagbo-workout sa iyo itong banal na kasulatan? Bigyan natin siya mga kapatid ng magagandang mga salita. Papaano ito nakapagpabago sa buhay natin? Yun ang basic na tanong. Siyempre lahat sasabihin natin ay nabago talaga tayo. Tandaan natin mga kapatid, ang ating utak, itong ating brain, alam ba ninyo na meron siyang kanya-kanya mga departamento. Meron siyang mga parang isang paaralan na may iba't ibang subject. Dahilan sa iba't ibang desire at sa iba't ibang pag-iwas sa tinatawag nating desisyon ng iyong pag-iisip. Ang ating palang mga utak, nalaala ko noong pag-aralan nila ang isang utak. At kung ganong katotoo na yung utak ni Einstein ay biniyak nila. At nakita nila na hindi karaniwang utak kagaya ng karaniwang tao. Dahil kilala natin si Einstein ay isang napakatalinong tao, isa sa matalinong tao at kilala sa buong mundo. Pagdating sa mga kaalaman, mga siyensya, politika, sa galaxy, etc. Now, tingnan natin mga kapatid. Ang ating kaisipan ay isang mahiwagang bagay na ginawa ng Diyos na pinapasukan ng lahat ng mga information. Pagpasok ng lahat ng information, ang utak hindi hindi siya sasagap ng anumang bagay maliban dumaan sa tainga natin. Kaya ginawa ng Diyos ang ating tenga na siyang papasukan ng mga information patungo sa ating utak. Gayon din ang ating mga mata. Kapag tumingin tayo sa ating mga mata, nakita natin ang anumang bagay na may storage ang ating brain para i-express kung ano yung iyong nakita. Kaya natin ito pinag-uusapan at binabanggit mga kapatid para tignan natin kung gaanong kahiwaga ang mga bahagi ng ating utak. Naalaala nyo sa Biblia, punong-puno ng alegorya, punong-puno ng mga salita para minsan pa makuha yung ating atensyon. Halimbawa, ang Diyos ay magtatatak ng kanyang Espiritu Santo sa tao. At ang ginamit na illustrations ay pagtatak sa mga noo at kamay. Napansin niyo mga kapatid? Pagtatatak sa noo at kamay. Bakit kaya? Bakit binanggit sa Biblia na ang Diyos, yung kanyang salita, ay isang pagpasok ng pagsulat sa ating puso upang ito ay mga bagay na ating susundan sa ating buhay. Tingnan niyo mga kapatid ang ginamit sa Biblia. Punong-puno ng illustrations, punong-puno ng art of, yung sinasabing, yung art ng pagsasalita, yung paraan ng pagsasalita. Siguro napansin niyo mga kapatid kung bibigyan natin ng magandang tribute ang Biblia, ay binibigyan natin ng magandang tribute kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Gumagamit ang Panginoon tulad ni Jesus ng maraming mga parables para makuha niya yung emosyon mo, para makuha niya yung puso mo. Sa ibang pahayag ng salita ng Diyos, gumagamit ang Panginoon ng pakikipagtipan. Saan ba ginagamit yung salitang pakikipagtipan? Di ba sa magkasintahan? Pagkatapos sabi, isusulat ko ang aking utos sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip. Napansin nyo? Nagkakaroon tayo ng isang imagination na parang tulad sa isang ballpen na sinulat ng isang dakilang kamay na binuksan ng ating puso para isulat. Pansinin nyo mga kapatid,
papaano mong mabubuksan o paano mong susulatan ng isang puso kung hindi ko ito bubuksan? Ang pagbukas, mga kapatid, ay isang desisyon na iyong binubuksan para ang Diyos makasulat sa iyo ng kanyang kautusan. Naalala niyo, sinabi ni David, sabi niya, Panginoon, kinalulugdan kong sundin ang iyong kalooban. Oo, ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso. Bakit? Kasi binuksan niya yung kanyang puso. Now, balikan natin yung mga kapatid pinag-uusapan natin. Ang ating brain ay merong mga section. Meron siyang mga departamento. Depende sa kung ano ang damdamin na maaring fit doon sa according sa kung ano ang iyong magiging desisyon. Now, dito natin makikita, mga kapatid, lawakan natin ang ating imagination and then tingnan natin ang ating mga sarili. Again, isang uri ito ng pag-i-evaluate at ang gamit natin, mga kapatid, ay ang banal na kasulatan. Sabi ko nga sa ating pag-aaral, napaka-basic ng pag-aaral tungkol sa Biblia. Pero itong version na ito na aking inihanda, na siyang pag-uusapan natin, ay medyo mataas na level sa uri bilang isang personal para sa ating tagapagligtas na personal ding tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. Hindi natin ma-achieve, mga kapatid, ang isang resulta ng magandang evaluation maliban na kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon, hindi natin ma-attain yung mga bagay na isang prescription kung saan nalaman mo kung ano ang dapat mong gagawin. So, sa puntong ito, tignan natin. Ang sabi ng Panginoon, magtatatak ako sa inyong mga puso. Magtatatak ako sa inyong mga noo. Tatatakan ko maging ang inyong kamay. Sa Deuteronomy chapter 11, verse 18, ito ang nakasulat. Ang Panginoon Ika ay nagsasalita sa atin at lalagyan niya tayo ng mga kaunawaan bilang tatak sa ating mga noo at sa ating mga kamay. Napansin niyo, mga kapatid, papaano naman inilalagay ang tatak? Yung sinasabing mga tatak sa ating noo. Punta tayo sa Deuteronomy chapter 6, verse 7 and 8. Ang nakalagay doon, iukit mo ang iyong kautusan sa pintuan daan ng iyong tahanan upang ikaw ang manay umupo at tumayo. Nakikita mo doon. So ang tawag doon ay tatak. Napansin niyo, mga kapatid? Tapos babasahin natin ng Ecclesiastes 9, versikulo 10. Sabi niya, gawin ng iyong makapangyarihang kamay ang nais mong gawin. So it is your decision. Lahat yan, mayroong kang mga pagpapasya. Pero kamusta ang pagpapasya mo? Papaano mo inilalagay ang isang bagay na napagpasyahan mo na ito ang iyong gagawin? So mga kapatid, sa puntong ito ngayon ang banal na kasulatan, binibigyan na natin siya ng tribute. Kapag ikaw ay may problema, anong bahagi dyan talata sa Biblia ang naging gusto mo? Kaya lagi tayo mayroong programa, what is your favorite text? Bakit? Di ba? Ito yung tekstong gusto ko. Bakit? Kasi ginamit ko ito, ganito, ganon. Napansin nyo? Merong mga bagay na napakahalaga sa iyong buhay kung bakit ang iyong paboritong teksto ay gumagawa sa buhay mo. Magkamisa, nalaala ko lang na mag-sidetrack lang ako. Kapag meron tayong programa sa afternoon worship, sasabihin ng leader, mga kapatid, magkaroon tayo ng memory verse, mga favorite text. Ano yung napapansin niyo? Diyan nyo makikita ang isang tao kung nagbabasa ng Biblia. Diyan nyo makikita ang tao kung siya ay madalas makipag-usap sa kanyang Diyos. Dahil ang kanyang gadget, walang iba, ang banal na kasulatan. So dalawa yan sa mundong ito, sa panahon ngayon. Sa modernong kapanahunan, nakikita natin kanya-kanya tayong gadget, kanya-kanya tayong instrumento. Saan mo malalaman ngayon ng isang tao kapag dumating na yung programang pakisabi sa ating kalagitnaan, your favorite text, naku, malalaman mo, mga kapatid, yung hindi nagbabasa masyado ng Biblia. O kaya yung hindi mahilig sa Biblia. Ginamit ko yung salitang
hindi mahilig sa Biblia. Bakit? Kasi dapat mahilig ka talaga dito, mga kapatid. Yun yung punto na nais dalhin ng Diyos sa atin. Yung magkaroon ka ng isang kahiligan sa pagbabasa at sa pag-aaral ng Biblia. Kapag hindi ka nahihilig dito, delikado. Kaya pagdating doon sa memory verse, sasabihin ng isa, Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Yung iba naman, maganda rin sana, John 3:16, naku po, masyado ng ano yan, masyado ng common. So makikita mo kung sino yung sincero sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ikalawa, observation lang ito mga kapatid. Ano kaya ang nakalagay sa mga departamento ng ating utak? So yun ang mga katanungan eh. Paano mo malalaman ng isang tao na siya ay nagbabasa ng Biblia? Pagdating sa exam, magaling. Pagdating sa memory verse, magaling. O kaya sabihin natin, taas-taasan natin ng level. Yung sinasabing, ang galing niyan sa pagsisermon. Yan ay Bible champion. Pero sunod na katanungan, papaano mo malalaman ang isang tao na ang kanyang binabasang Biblia ay isinasakabuhayan niya? Napansin niyo mga kapatid? Alam mo, meron tala sa Biblia. Ang iba nag-aaral ng Biblia para sa sarili kapakanan. Ang iba sa pakikipagtalo. Ang iba sa mabubuting bagay, sa pag-ibig, etc. So mag-i-evaluate na naman tayo. Actually, ang pag-aaral natin at ang mga sermon sa buhay natin, kung spiritual at pangrelihiyon na pinag-uusapan, ang dulo niyan, evaluation. And the result, ikaw ang magtatanong sa sarili mo, nasaan ka na? Kaya sa puntong ito, paano mo malalaman ng tao isang sincere? Di ikaw na sa sarili mo, tignan mo kung hanggang saan nakaabot ang pagiging sincere mo sa banal na kasulatan. Anong pagsubok ang maaring dumating sa atin? Itong ating karakter na babasa natin sa banal na kasulatan, hindi ka sinusubok sa mga bagay na sinasabing tawag ka ng tawag sa pangalan ng Panginoon. Ano sabi sa 7:21? Panginoon, Panginoon, di ba kami 7:21 ng Mateo? Panginoon, Panginoon, di ba kami nagpagaling? Hanggang verse 23. Di ba kami nanghula sa pangalan mo? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayong manggagawa ng katampalasanan. 21. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod ng aking kalooban. Now, sa puntong ito, mga kapatid, napaka-basic na kaalaman. Paano mo malalaman ng isang tao kapag sinubok siya sa mga sari-saring bagay na napapaloob sa kanyang utak ayon sa kanyang natutunan? Paano siya tatayo sa isang, sabihin natin, matinding pagsubok? Sinubok yung pagkagalit mo. Sinubok din yung pagiging lover mo. Sinubok din yung pagiging mabait mo. Sinubok din naman yung pagiging katapangan mo, kasupladuhan mo, etc. Lahat tayo sa punto na yan susubukin sa iba't ibang karakter at sa iba't ibang karanasan. Pero paano tayo tumatayo? Iba-iba tayo mga kapatid. Iba-iba tayo ng ugali. Marami tayong mga differences sa buhay. Pero alam ba ninyo, kung namumroblema tayo sa isang kaisipan na ang dami nating problema, ang dami natin dapat baguhin, teka muna, may solusyon dyan. Bumalik tayo sa Diyos. Bumalik tayo sa banal na kasulatan. Yan lamang ang magtuturo sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Now, ikalawang level, ibig sabihin, ikalawang bahagi ng paksang ating pag-uusapan. Meron akong isang aklat dito. Pakita ko sa inyo, no? Napakagandang aklat. Isa sa mga paborito kong aklat na lagi kong binabasa. Tignan ninyo. Kita ba? Hindi makita. The Secret Betrayal. The Secret Betrayal. Ano ba sa Tagalog ito? Ang sikretong pagkakanulo. Ayan, ang sikretong pagkakanulo. Ganito yan mga kapatid. Sa Biblia, sinalita ng Diyos ganito. Ang aking salita ang wika. Ito yung Biblia na ating pinapag-aralan. Kung saan tayo pinalalago sa kaalaman. Ngunit sabi ng mga banal na kasulatan, ang aking mga salita ay kinakalakal
ng mga hindi nananatili sa mga katotohanan. Merong nangangalakal ika ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin, kapatid? Kinakalakal, ginagawang negosyo. Aba, magtayo ka ng relihiyon, magtayo ka ng samahan, lalo't malakas ang influence mo, aba, ay maari kang yumaman. At sa mundong ito, sa mundo ng relihiyon, ang maraming mga founder ng relihiyon ay yumayaman. Halimbawa, isa-isahin natin mga kapatid. Kaya nga itong salita ng Diyos, imbes na ikaw ay payamanin sa espiritual, well, hindi naman masamang payamanin ka sa material, pero may panganib tulad ng sinasabi ko sa inyo. Kilala na natin, i-mention natin. Number 1, mga kapatid, isa sa mga sikat na evangelical church. Number 1 dito, si Kenneth Copeland. Yes, kilala ninyo si Kenneth Copeland. I-research ninyo. Pero alam po ninyo, sa dami ng kanyang kayamanan, pwede magtanong ang tao, saan kaya niya kinuha ito? Dati bang yaman niya ito? O nakoleksyon niya ito doon sa mga taong na-recruit niya? Sinama niya sa kanyang simbahan. At noong ma-emote, sinuportahan siya. Ganong karami yan? Sa bagay, totoo mga kapatid. Gusto mo magkaroon ng 1,000,000 piso? Simple lang. Diyan lang sa Facebook, magkakapera ka. Ilan ang kaibigan mo? May 100 ka bang kaibigan? 200? 300? Mag-gather ka ng 1,000,000 kaibigan hanggang 1,000,000 na kaibigan. Pag meron ka ng 1,000,000 na kaibigan, mga kapatid, hingan mo lamang sila ng piso-piso araw-araw. O kahit sabihin mong piso sa loob ng 1 buwan, napakababaw nun. Sabihin mo lang, Brad, sis, friend, pwede bang bigyan mo ako ng piso lang? Once a month? Eh kung 1,000,000 yan, eh di meron kang 1,000,000 sa loob ng 1 buwan. Kaya niyong gawin yan? So ginagamit ko lang ito, mga kapatid, bilang isang idea para ipakita sa inyo na ganong kalaki ang kinikita ng maraming nagtatayo ng kanilang relihiyon. Lalo't kapag ang isang miyembro ay nagkaroon ng isang malalim na emosyon dahil sa mahusay mong pananalita, ay ilan niyang miyembro mo. Alam mo si Kenneth Copeland, hanggang sa dumating sa isang komento na negatibo. At habang siya ay pinagmamasdan ng ibang mga conservative protestant, inano siya, binigyan siya ng sari-saring negatibong komento. At sinabi sa kanya, the most devil in the midst of evangelical church, no other than Pastor Kenneth Copeland. You see, ang yaman ni Kenneth Copeland, bakit sinabihan siyang masamang pastor? Bakit? Ilan ang kanyang eroplano? Ilan ang kanyang mansyon? Ang yati? Ang mga sasakyan? Bakit? Kung isa'y kukumpara, tignan natin ang ating Panginoong Hesus. Kumpara mo kay Kenneth Copeland. Saan nakatira si Jesus? Saan ipinanganak? Okay. So magta-travel ulit tayo. Sinong sumunod na mayaman? Marami tayong mabibigyan ng pangalan kung sino itong mga mayayaman na ito. Tingnan ninyo. Joel Osteen, isa-isay natin. Sino pa? Si Benny Hinn. Sino pa? Sino ito? Yung Saddleback. Si Rick Warren. At marami pang iba. Mga nagsisiyaman ito dahil sa relihiyong kanilang itinayo. At ang pundasyon na kanilang pagkakagamit, mga kapatid, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Naalaala ko, mga kapatid, nung panahon ng Reformation, panahon ng mga protestante, hindi nagtagumpay si Satanas ng lubusan tungkol sa pagsunog sa banal na kasulatan. Sinusunog niya ang banal na kasulatan, at ang sino man nagbabasa ng banal na kasulatan ay pinapatay niya at sinusunog din niya. Pero hindi siya nagtagumpay doon. Bakit? Ang mga tunay na mga Kristiyano nagtatapat sa Panginoon, nakikipaglaban, kaya nagkaroon ng protestante. Anong ginawa ni Satanas sa Biblia? Dahil hindi maawat ang mga nagbabasa nito, tinuruan niyang lalong magbasa ng Biblia pero iibahin ang interpretation. Yun ang mas mapanganib na dapat natin paghandaan, mga kapatid.
Babalikan naman natin ngayon ng isang kaisipan mula sa banal na kasulatan na pinapag-aralan natin na ang Biblia nagpapadunong, nagsasansala, nagmamahal, at tumitimbang ng tamang katwiran. Babalikan uli natin. Kaya kung tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi sa ating sariling interpretasyon, kundi kung ano ang sinabi ng Diyos sapagkat the Bible interpret itself. Mga kapatid, sa ating pag-uusap, kina-challenge lang natin ang ating mga sarili. Ng banal na kasulatan, ang nagpapaliwanag din sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin, hindi tayo dapat bibitaw sa mga salitang ito. Magpapatuloy tayo na merong pagpapakumbaba. Ano ibig sabihin nun? Nag-aaral tayo na merong pagpapakumbaba. Abay, kung ano yung nasa kasulatan, susundin natin. Minsan, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng tinatawag natin pangsariling kahulugan just to protect our weaknesses. Para sabihin, okay lang ginagawa mo kasi nasa Bible naman ito. Naalaala niyo mga kapatid? Kaya natin pinapag-aralan ng banal na kasulatan, ang daming aspekto ng kaunawaan tungkol dito. Ang iba gumagamit ng banal ng kasulatan at sasabihin, okay na akong uminom ng alak kasi sa banal ng kasulatan dapat uminom ka para sa iyong tiyan. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, iba naman yon. Hindi ba? Meron pang isang nawindang na tao dito doon sa Amerika nung unang panahon. Naalaala nyo yung isang pastor ng isang samahang protestante na pinatay niya ang kanyang anak sa palo. Naalaala nyo yun? Nabalitaan ko yun mga kapatid nung unang panahon. Tinanong siya, bakit mo pinalo ang anak? Dala-dala niya ang Biblia at sinabi niya, sabi sa banal na kasulatan, paluin mo ang iyong anak. Di ba? So, ibig sabihin, nawindang siya. Alam natin, may pagkasira ang ulo nun dahil nagsasarili siya ng kanyang paliwanag sa banal na kasulatan. Now, balikan ko yung sinabi ko kanina bago tayo magtapos. The secret betrayal. The secret betrayal. Nang ibig sabihin nito mga kapatid, mayroong palihim na nagkakanulo ng salita ng Diyos. Sa kasaysayan ng mga protestante o mga Kristiyano kasama ang buong popular churches sa mundong ito. Mga kapatid, ito yung isang panawagan. Kasi mahalagang dapat matutunan natin. Sa buong sanglibutan, meron tayong tinatawag na Christian nationalism. Usong-uso ito. Lumabas itong Christian nationalism na ito. Lalong-lalo na noong na-educate ang tao sa usapin ng Christian nationalism nung mamatay si Kirk. May pumatay sa kanya. May bumaril sa kanya. Kinapitan ito ng maraming mga Kristiyanong sinabing bahagi ng persecution ng kaaway tungo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga mangangaral na nagdadala ng katotohanan. Maging ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay nagimbal dito at ang daming mga komento na pumasok sa isipan ng tao. Number one, siguro isang hakbang na lang, Adventist na siya. Kung siya ay magpapabinyag bilang Adventist, he going to shock the world at makikilala ang Seventh-day Adventist. Kaya ginawa ng kaaway, pinatay na siya para hindi ma-promote ang Adventism. So yun ang ngayon ang lumalabas. Dahil kita natin kung gaano siya kaseryoso bilang Sabbath keeper. But anyway mga kapatid, punta tayo sa termino na ginagamit, bakit Christian nationalism? Mayroong pag-shape ng mga batas na ginagawa ngayon sa buong mundo, una sa Amerika, para maging batas unti-unti kung ano ang Kristiyano sa punto ng politika, ng sibil, ng gobyerno at hindi na dahil sa banal na kasulatan. At ito ang magtitrigger sa isang kaisipan na magkaroon ng persecution na yung sumusunod sa utos ng Diyos at nagbabasa palagi ng katotohanan sa banal na kasulatan ay magsasuffer sa ilalim ng batas na isinasagawa nila. Mga kapatid, kaya ko ito binabangkit, ito ang nasa propesya. At ang year 2025 is the most pinaka-worst na nangyayari. Bakit ginamit yung salitang secret betrayal? Ganito mga kapatid. Ang kaaway ay magre-recruit, sabi sa aklat ni Ellen White,
aklat ng evangelism. Si Ellen White magre-recruit ng kanyang mga agent at magkakaroon ng agency na sirain at ligligin at atakihin ang tunay na iglesia, walang iba, ang Seventh-day Adventist Church. Tatanungin ko ba kung maniniwala kayo dyan? Alam ko maniniwala kayo sapagkat nasa propesiya yan. Magpapasok din si Satanas, kagaya din sinasabi sa Biblia, kagaya din na sinasabi ni Ellen White, before the close of probation, papasok si Satanas sa iba't ibang forma na nakaakit-akit upang sirain ang iglesia. Magpapatubo siya ng kahangahangang mga tinik na mukhang hindi tinik, katulad ito ika ng mga trigo. Pero ang wika doon, huwag niyo munang bubunutin sapagkat baka madala ang iba. Pinakikita rito mga kapatid, ang masamang tinik ay mabuting tignan, pero ito pala ay masamang tinik. Sila ang magbe-betray sa iglesia. Tingnan niyo mga kapatid. If you have your Bible, basahin natin sa 13:30 ng aklat ng Mateo. Tingnan niyo ang binabanggit dito. At maaring ma-analyze natin, baka katabi nyo lang. O kaya baka nabibiktima tayo ito, wag sanang mangyari. Pakinggan nyo ha, 13:30 ng aklat ng Mateo. And then analyze natin kung nakikita ba natin yan sa ating kapaligiran. Pansinin niyo, sabi rito ganito, huwag nyo munang, pabayaan nyo munang magsisitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbigkisin upang sunugin. Datapwat, tipunin nyo ang trigo sa aking bangan. Sa judgment ito. Kaya sa puntong yon, tignan natin sa 29. Datapwat, sinabi niya, huwag, baka sa pagtipon ninyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Bakit? Sabi ni Ellen White, yan palang masamang damo. Pag tumubo kapatid, para pala ding mabuting damo. Kaya ang bubunot yung matalino, walang iba yung anghel in the judgment time. Now, ganito mga kapatid. Sinong magbe-betray sa atin? Itong matatalinong ito ang magbe-betray sa iglesia. At kung ikaw ay pro-church, at ikaw ay pro-truth, at ikaw ay tumatayo sa buong prinsipyo at katotohanan, unang-una ka na kapatid na ibe-betray ng katabi mo kung taliwas siya sa ginagawa mo. At kung inggit siya sa ginagawa mo. Mga kapatid, sa number one fundamental belief of the Seventh-day Adventist, hindi lamang natin pag-aaralan kung ano yung scripture at ang mga hiwaga nito, kundi mula sa pag-aaral sa basic, ang kursong ito ay lalong nagpo-progress tuloy-tuloy. Bagamat ito ay number one, hindi ibig sabihin pagkatapos nito titigil tayo. Hindi. Patuloy yan nakagabay sa atin hanggang sa magtanghaling tapat. Ano ibig sabihin magtanghaling tapat? Ang sabi sa 2 Pedro 1:19, 20 hanggang 21, ang liwanag na ito ay sumisilang kasama ang sure word of prophecy. Sabi naman ni Solomon, tulad sa isang araw na sumisikat hanggang sa magtanghaling tapat. Now, in our evaluation, gaano na ang naabot natin? Maganda kung naabot na natin ang mga karunungan sa Biblia. Nang ibig sabihin, naabot na rin natin ang biyaya na pinapaabot ng Panginoon sa atin na yung ating karakter unang-una na dapat nakikita at nangyayari at nagmamanifest sa buhay natin araw-araw na kahit subukin, tumatayo ka sa katotohanan, hindi ka mawiwindang. Lagi kang nakatayo saan? Beside the still water. Now, ingat tayo mga kapatid. Balikan ko yung isang illustration. Secret betrayal. Ito ay pang-sampu ng illustrations na napakinggan ninyo. Pero uulitin ko lang kasi ang gandang pag-usapan uli na paulit-ulit. Kilala nyo mga kapatid si Julius Caesar, di ba? Si Julius Caesar,
kilalang kilala natin. At ang istorya niya ng kanyang love affair kay Cleopatra, alam na alam natin yan at alam niyo na yung kwentong ito. Pero gusto ko lang bigyan ng pansin kung ganong kapanganib ang isang, sabihin nating, bawal na pag-ibig o kaya labag sa batas ng bansang iyong kinabibilangan o kaya batas na hindi kaloob at kasang-ayon ng banal na kalooban ng Diyos. Si Julius Caesar, mga kapatid, nung panahon niya, na ang Roma ay bago maging dakilang kaharian, takot na takot ang bansang Gresya na sila ay tuluyang matalo ng pang-imperyong bansa ng Roma. Na ang nangunguna dyan, walang iba kundi si Julius Caesar. Okay? To make the long story short, ang magkakapatid na Cleopatra, siya yung panganay. At yung kanyang kapatid, si Ptolemy. Ang kanilang tatay, siyempre si Ptolemy, the original. Ay siyempre, patay na yung tatay nila, sinong susunod na hari? Ay di yung panganay, kaso ang panganay ay babae, si Cleopatra. Sabi ni Ptolemy, ako na lang ang magiging hari kasi ako yung lalaki. Nag-away silang magkapatid, mga kapatid. Nag-away sila. So sabi na lang ni Cleopatra, ganito na lang, magtayo ka na lang ng sarili mong kaharian, magtatayo din ako ng sarili kong kaharian. Samantalang sa panahon na yan, ang namamayagpag at gustong maging pang-imperyong kaharian ay ang bansang Roma. Kaya nag-isip si Cleopatra na isidus si Julius Caesar. Alam niyo mga kapatid, ayon sa mga historian, napakaganda ni Cleopatra. Kahibig-ibig. Sabihin mo na ang lahat ng kagandahan sa kanya. Mukha, pangatawan at talino. At ang influence, very smart ang babaeng ito. Nang si Julius Caesar ay dumalaw sa Ehipto, sapagkat ang kahariang, ibig sabihin ang kahariang nakatayo na Gresya ay nandun sa Ehipto nung sakupin nila ang bansang Ehipto. Kaya noong si Julius Caesar ay naglalakad doon sa magandang kaharian sa Ehipto, nasa pangunguna ni Cleopatra bilang bahagi ng bansang Gresya. Alam niyo mga kapatid, hinikayat niya si Julius Caesar na mapaibig sa kanya. Anong nangyari kay Julius Caesar? Nabihag siya ni Cleopatra. Napaibig sila sa isa't isa. Nagkaanak sila. Ngunit, papaanong maghahari ng lubusan ang Roma kung may kahati na isang babae sa bansang Gresya? Ang sabi ng Senado ng Roma o pamunuan ng bansang Roma, hindi pwede yun. Wala, dapat kahati tayo. Itong si Julius Caesar palibasa, lover boy, ay masisira ang plano ng isang bansa na magtaguyod ng isang pang-imperyong kaharian na may kahati. Ang ginawa ng mga tao, mga kapatid, pati ng batas. Sabi kay Julius Caesar, hindi mo dapat gawin yan. Dahil tayo ay isang bansa, hindi tayo pwede makipag-tie up kay Cleopatra kasi alam na nga nila kapatid na napaibig na siya kay Cleopatra. Alam mo, mahirap talaga pag na-inlove. Kahit may batas pa, mahirap ma-inlove. Pagka ganon, lalabagin lahat. Now, ito yung magandang istorya dito. Nag-isip yung mga tao, papaano nila masasaway si Julius Caesar para kay Cleopatra. Eh kinakailangan na may due date. May panahon, may goal ang bansang Roma para siya na yung maghahari sa buong mundo bilang pang-imperyong kaharian. Sinong pwedeng maglikpit kay Julius Caesar? Hindi rin siya kayang talunin kung kera din lang ang pag-uusapan. Isang bagay lang ang pwedeng tumalo sa kanya at mamatay. Para tuluyan ng mawala sa mapa si Julius Caesar. At masusunod ng Roma ang kanyang layunin na maghari sa pambuong imperyo na hindi kasamang ibang bansa. Alam niyo mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Yung kanyang pinakamalapit na kaibigan sa buong buhay niya
ang pinili ng Senado ng Roma para si Julio Cesar ay i-assassin. Walang iba, kundi yun lang. Kinakailangan merong mag-betray. At ang betrayal na yan ay manggagaling sa kanyang pinaka-close, nakababata kaibigan na minsan ay nag-share ng kanilang buhay sa buong buhay ng kanilang kasaysayan. Alam niyo mga kapatid, merong isang sistema sa Roma. Ang tawag doon ay grupo ng mga assassinator. Parang sa bansa din natin mga kapatid. Kaya tinan nyo, no, ang gulo sa Senado saka sa Kongreso. Yung corrupt na yan at lahat ng krimen, may nasa likod niyan. Yes. Basta kapag ka ito ay Roman system, tandaan mo, ganyan yan. Dala pa rin ng mga tao yan kasi minsan pa sa pangbuong mundo, ang Roman system at ang Roman government, kapatid, politically, kahit sa pangrelihiyon, mayroon talagang powerful sa likod niya. Napili si Cassius Brutus. Kaya may Brutus na pelikula sa cartoons. Cassius Brutus na best friend, close friend, kababata ni Julio Cesar. Ito sinabi sa kanya ng sistema ng Senado. Brutus, ikaw ang napili ng bansang ito para patayin si Julio Cesar. Para matapos na itong problemang ito. At maghahari na ang bansang Roma ayon sa panahong itinakda. Naku, sabi ni Brutus, hindi ko po magagawa po yan. Sir, Mr. Chair, hindi ko po magagawa yan. Karugtong po yan ang puso ko. Lagi kaming magkasama niyan. Bata pa lang kami. Nagsishare kami ng aming mga buhay. Pamilya niya, pamilya ko. Kaming dalawa. Best friend kami forever. Alam mo, sabi ng sistema, sige, huwag mong gawin. Papatayin namin ang iyong buong pamilya kasama ka. Samantalang kung susunod ka, masisibang buhay mo. At si Julio Cesar lamang ang mawawala sa buhay mo. Kasi ganun din eh. Si Julio Cesar, ganun din. Mangyayari din ang gusto namin. Ang gusto lang namin mangyari, madali siyang mahuhuli at mamamatay sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, gawin mo itong mabilis. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw si Brutus, ano magiging pasya mo? Anong tawag dito sa punto na yan, yung pagtatraidor na isinasagawa ng katulad dito? Mafia. Mafia, ganyan po mga kapatid ang mafia. Sa buong mundo, ganyan ang mafia. Ang Roma noong 1929, ang bansang Roma sa ilalim ng Popular Church sumama sa business at pagtatandem kay Mussolini na isang magaling na assassinator sa sistema ng pagpalawig ng kanilang negosyo. Kaya ganun pala talaga ang bansang Roma. Alam niyo mga kapatid, walang magawa si Brutus kundi sundin ang kahilingan ng Senado ng bansang Roma. Katapos ng session, natural, laging may session ng Senado. Andun lagi si Julio Cesar nung sila ay nagkaroon ng pagpupulong sa Senado. At nang matapos mga kapatid ang tinatawag na usapan, habang bumababa si Julio Cesar sa hagdanan, pabilog yan, yung kanilang usapan na yan. Habang bumababa si Julio Cesar, itong si Gaius Brutus ay naglakad, papalapit, dala ang double blade na pinakamagandang itak sa tanang buhay niya para sa gera. Nung magtagpo sila mga kapatid, nagngitian sila at yumakap si Julio Cesar, kamusta na kaibigan ko? Kamusta na rin? Halos hindi makakibo ng mga salita ng marami itong si Brutus sapagkat siya may isang layunin. Alam niyo mga kapatid, hindi na pinatagal ni Brutus. At ang huling salitang binitiwan niya, pasensya na, my best friend, na pag-utusan lang ako. Sabay saksak sa tiyan
ni Julio Cesar, tapos inikot pa, paikot para sigurado at hindi halata. Dinukot dito sa mahabang damit para hindi halata. Tapos in-slice, kabilaan double blade. Kaya yung salitang cesarean, pag nanganganak, doon kinuha cesarean. Ibig sabihin, laslas ang buong tiyan niya. Ngayon mga kapatid, umandusay si Julio Cesar at si Brutus ay umiyak na lamang ng palihim sa kanyang kwarto. At humagulo siya ng humagulhod. Ang sabi niya, binetray ko ang kaibigan ko. Minamahal mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon ngayon, papaano nagbe-betray ang isang tao sa kanyang iglesia? Papaano nagbe-betray ang kaaway sa katotohanan? Pag hindi tayo nakatayo sa pundasyon ng katotohanan at hindi tayo nagpo-progress sa bagay na ito, mga bagay na pwede nating magiging kahinatnan. Kung hindi ikaw ang i-betray, ibig sabihin, kung hindi man ikaw ang sabihin natin sa paningin ng tao, mukhang hindi naman ikaw ang magbe-betray at ang akala mo, ikaw ay yaong nasa katotohanan at sasabihin mo, sasama ka sa agos ng mali, yung tinatawag na popular na mga aral. Ang pandaraya, mga kapatid, ay laganap sa panahon na. Kumakaminsan ang akala natin ay tama ang ating posisyon, pero hindi natin alam, binebetray natin si Kristo at pinapatay natin ang mga katotohanan. Maliban na mga kapatid, maliban na kung hindi tayo grounded sa mga katotohanan ito, unconsciously, ibig sabihin, hindi mo alam, unconsciously, kasi nga kinulang ka, unconsciously, binebetray mo ang church, binebetray mo ang mga kasamahan mo, binebetray mo ang doktrinang ito. At ang banal na kasulatan at sa buong katotohanan, ikaw ang nagbebetray sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Ang isa pang apel, ingat tayo mga kapatid. Bago magbetray ang katabi mo, turuan mo siya ng katotohanan. I-share ang lahat ng katotohanan at maging master tayo sa tinatawag nating pag-aaral ng lahat ng katotohanan sa Biblia. Kaya dapat sa panahon ngayon, konting panahon na lang, magsasara ng pintuan ng awa, anong estado ng pag-aalam natin sa Biblia. Hindi lamang sa isang kaalaman, kundi makita sa atin ang buhay ni Kristo na nagpapakumbaba, nagtatapat, at pag dumating ang final crisis ng pagsubok ng ating karakter, tatayo tayong matatag sa panahong ito. Sapagkat ang Panginoon ay nagbigay ng sapat na biyaya upang tayo makatayo sa lahat ng katotohanan. Pagpalain ng Diyos ang ating pinag-aralan sa oras na ito. Amen. Amen. Thank you so much, Kuya Benny, sa magandang mensahe. So, para sa atin pong appeal song, Ate Nit, Ate Nisita, Katoliko, ikaw po yung appeal song. Opo, naririnig niyo na ako? Apo, Sige po. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my Savior at the cliff of Dara, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul and the cliff of Dara, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life and the depth of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. A wonder Savior is the praise of the Lord.
He taketh my burden away. Oh, he holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth his strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life and the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. When clouds in his brightness transported I rise, to meet him in clouds of the sky. His perfect salvation, his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul and the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life and the depths of his love, and covers me there with his hand, and covers me there with his hand. Amen. 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 Much, Ate Nitz. Amen. Maganda mong boses. Ayan, Kuya Benny, para sa iyong closing prayer. Okay, tayong manalangin. Diyos Ama, salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong mga salita na muling nagpalakas sa bawat isa. Tulungan mo po kami na laging maging grounded sa mga aral ng katotohanan sa doktrina ng aming Panginoong Hesus. At magpaliwanag kami hindi lamang sa aming mga sarili, kundi sa lahat ng mga tumitingin sa amin upang maluwalhati nila ang aming Panginoon. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Okay po. Thank you so much sa nag-join sa atin pong live. Ate Merly, ayan, thank you. At sa nag-join pa. Okay po.